Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Binigyang diin ng Quad Committee ng Kamara na walang makapagtatago sa batas kasunod ng pagkakahuli kay dating Bamban Mayor Alice Cuo. Giit ni Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers, malaking bagay ang maayos na koordinasyon at palitan ng impormasyon sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Payo naman ni Barbers sa iba pang sangkot sa operasyon ng iligal na pogo, sumuko na. Matatandaang madaling araw ng September 4 nang maaresto ng mga otoridad si Guo sa Tangerang City sa Indonesia. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Metro Manila at karating lugar ngayong araw. Layo nitong makita ang lawak ng pinsala na idinulot ng bagyong Enteng na pinalakas ng hanging habagat. Ayon sa Pangulo, mahalaga na matukoy ang mga binahang lugar para masiguro ang paghahatid ng tulong. Bago ito, una nang inatasan ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya na tiyakin ang paghahatid ng tulong sa mga residente na naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong hapon, nagpahad ang lokal nga kagamhanan sa Davao City sa publiko nga undangon una ang pagpalit ingon man ang pagkonsumo og tahong. Sumala sa Davao City Veterinarian's Office nagpositibo sa paralytic shellfish poison kon PSP ang nakuha nilang samples sa tahong nga gikan sa Villarreal, Samar. Nag-inusarang source sa tahong nga ginabaligya din sa syudad ang gikan sa Samar. Ang paralytic shellfish poisoning o sa kaseryoso o delikado nga kondisyon. Kung magpositibo ang shellfish sa PSP, dili kini luwas kaunon o ikonsumo. Tungod diin moabot sa kapin kun kulang 911 kg sa tahong ang nakumpiska sa Bangkerohan Public Market, Panakan Private Market, Tibungko Larayan, Matina Aplaya, Turil Public Market, Kalinan Public Market, ingon man sa Mintal Public Market. Hinoon gisiguro sa City Vet nga luwas ang pagkonsumo sa uban pang seafoods. Sama sa isda, nukos, pasayan ug lambay, basta presko ug nalimpyuhan og tarong. Sanglit doon nagyapoy kakuhaan niini ang Davao City sa laing probinsya nga dili apektado sa red tide. Opisyal na nga natapos ang implementasyon sa ika-11 katuig nga closed season sa Davao Gulf. Ato sa closed fishing season natong Hunyo 1 hangtod Agosto 31 ning tuiga. Hugot nga gibawal ang paggamit sa bag nets, ring nets ug modified fishing gear. Tingwa niini nga mapreserba ug mapadaghan pa ang small pelagic fishes sa Davao Gulf. Base sa datos sa National Stock Assessment Program ni SACA. Sa 17% ang nakuha nga isda sa Davao Gulf, sanglit gikan sa 5,279 metric tons niadtong tuig 2022, ni SACA kini sa 6,180 metric tons sa tuig 2023. Sumala si Department of Agriculture, Region 11. Dili lang ang pagsaka sa sardine population ang ilang namatikdan atol sa closed season karong tuiga. Apan pati na ang pagsakasab sa ihap sa dagko ug high value nga mga isda sa Davao Gulf. Samtang gipasalig sab sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR 11 nga magpadayon ang ilang conservation efforts sa Davao Gulf aron nga mapalambusab ang panginabuhian sa mga mananagat nga gasalig sa kaabunda sa isda sa Davao Gulf. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.